Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 25, 2023. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat at yung mga localized thunderstorm. Asahan natin meron po tayong mga pagulan sa western section ng Northern Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila, asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Maging dito naman po sa parte ng Palawan, mapapansin nga po natin na meron nga mga biglaang pagbuhos din ng pagulan dahil po yan sa ating habagat. Sa may parte naman ng Mindoro provinces, dito nga po sa may ilang bahagi ng Bicol region at halos sa buong Visayas ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa ating habagat. Meron din mga pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao, bunsod pa rin po ng habagat at ng localized thunderstorm. Nalusaw na nga po yung minomonitor nating low pressure area dito nga po sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, nagbago nga po yung advanced prediction ng European Center dahil nga po posible nga sa first week ng Oktubre ay bubugso na yung ating amihan kahit magkakaroon tayo ng dalawa pang panibagong sama ng panahon. At ito nga po ang magiging main factor, yung amihan para pahinain yung dalawang sama ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast sa bukas September 26, patuloy nga po na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pagdating po ng gabi, may mga posibleng mas malalakas pang pag-ulan dito nga sa may parte ng Mindoro provinces, sa may parte ng western section ng Visayas at maging dito nga sa eastern section ng Luzon dahil nga po magkakaroon ng panibagong pressure o low pressure area dito nga na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman na September 27, ito nga po ay posibleng malusaw na rin po kagad at patuloy pa rin ang habagat sa pagbugso dito sa may parte naman ng Palawan. By September 28, asahan po natin magkakaroon muli ng panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at mapapansin na nga po natin yung pagbugso ng amihan. By September 29, ito nga po yung minomonitor natin na magiging low pressure area sa western section ng ating bansa. Pero ito nga po mababa na ang tsansa na makaapekto sa ating bansa. Habang yung low pressure area ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. By September 30, ito nga pong low pressure area na to ay aangat patungo nga po sa parte ng Japan dahil nga ang pagbugso ng ating easterlies mapapansin natin na ipaangat dahil nga magsasalubong na po sila nitong amihan o northeast monsoon. Pagdating naman po ng unang araw ng Oktubre, dito nga po makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan. Kung mapapansin nyo, may pagbugso pa rin po ng habagat at yung mas malakas na pagbugso nga po nitong northeast monsoon. At asahan nga po natin na makakaranas po ng halos sa buong bansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By October 2, mapapansin nga po natin na yung malakas na pagbugso ng amihan ay makakaapekto nga po yan sa ating bansa at magkakaroon tayo ng cold front na magpapaulan din. Ito nga po yung pagsasalubong na nung easterlies at nung amihan at posibleng makabunga ng low pressure area yan dito sa may parte ng eastern section ng ating bansa. By October 3, ito nga po mapapansin natin may mga pagulan pa rin sa ating bansa at asahan nga natin yung pagbuo ng low pressure area dito nga po sa may eastern section ng extreme northern Luzon at magkakaroon ng panibagong pansama ng panahon na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. By October 4, ito nga po yung low pressure area as of now, pero mataas nga po ang chance niya maging isang tropical depression. Pero dahil nga po meron tayong umiiral na amihan, mapapansin nga po natin yan ito nga po ay papahinain niya pa itong nasabing low pressure area.
at meron nga po tayong isang namataan pa na sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. By October 5, dito nga po as tropical depression, mapapansin natin as tropical depression, nasa eastern section po yan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, mababa pa sa ngayon ang landfall scenario nito. Posible nga po dahil nga sa pagbugso ng amihan, posible nga po na ito'y dahan-dahang mag-downgrade hanggang sa malusaw dahil nga ito nga po yung tuyot na hangin, yung northeast monsoon. Ito po yung nagpapahina sa mga bagyo. At meron pa po tayong isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung imo-monitor natin kung ano naman yung magiging posibleng senaryo niya. Sa kanya nga po mapapansin natin sa advanced prediction na makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Luzon at asahan natin yung malamig na simoy ng hangin ng dahil sa northeast monsoon. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga senaryo nito posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.